din siya sa zooxanthellae na nakatira sa kanya rather than naka-filter feed niya. Okay? Yan. Tapos nandito din yung mga masarap kainin. So ito, papaya or halaan. Tapos meron din tayong perna or tahong. Tapos ano pa? So ito, pecten, scallops. So yung mukhang shell na shell, yun yung pecten. Yung gas station. Okay? Tapos syempre, meron tayo nung capis. So yung capis ay yung plakuna. Okay? Yan. Tapos ito yung pinaka-unusual na bivalve na makikita nyo. So ito yung tinatawag na shipworm. So kaya siya shipworm kasi nung unang panahon, nung wooden pa yung mga ships, ito yung peste nila. So actually yung form niya is parang talaga siyang worm. So ganito siya kahaba. Tapos yung bivalve niya, yung dalawang shells ay natitira dito sa dulo. So yun yung anterior end niya, ginagamit niya for boring into the wood. Okay? Pero the rest is mahaba lang na katawan. Tapos sa dulo, so nakikita niyo may dalawang butas dito. Diyan lumalabas yung siphons niya. So puro may mga siphons tong mga siphons. Doon siya kasi filter feeders sa mga to. So doon niya pinapalabas, pasok ko yung mga food. Okay? So dito yung siphon holes. Tapos nagsisecrete siya nito. So hindi ito yung katawan niya, malamang. So sinesecrete niya to habang nasa loob siya nung wood. Okay? Yan. So teredo. Shipworm. Okay. Ano pa? Kung pwede ko may kwento sa inyo. Yan. So itong mga bivalves, unique sa kanila is sila lang yung walang radula. So ang radula is yung feeding organ, yung rasping organ ng mga mollusks. So siya lang yung para siyang dila na may maraming ngipin. So pinapangkiskis lang niya sa pagkain. So yun yung feeding organ niya. Minsan modified siya specifically sa gastropods. Meron silang mga nag-harpoon na mollusks. So yun yung mga conus, gano'n. So kung narinig nyo na yun, conus is one of the most studied gastropods. So marami siyang toxins, maraming pharmaceutical products na nanggaling sa toxins ng conus. Okay? So again, yung radula is yung feeding organ, walang radula sa bivalve. And finally, nandun tayo sa cephalopods. So sa lahat ng gastropods, ito yung favorite ko kasi sila yung mga mabibilis gumalaw. Okay, so puro bagal gumalaw itong mga to, maliban dito. So dahil nga mabilis yung movement nila, medyo different yung kanilang body structure. So dito sa the previous groups na diniscuss natin, puro open circulatory system sila. So wala silang closed vessels. Dito, closed circulatory system sila. Kasi kung kalat-kalat lang yung dugo sa loob ng katawan mo, hindi ka makamove efficiently through the water. Okay? So dito, may vessels na sila. So meron lang tayong apat lang actually na examples. So konti lang naman yung cephalopods. Ito yung pinaka-familiar siguro, yung octopus. So octopus, common misconception din, meron siyang tentacles. So walang tentacles ang octopus. So yung foot niya na modify into the arms. Okay? So the foot becomes the arms. So meron siyang 8 arms. Yan. Tapos, yun. Wala siyang shell. So, iba-iba kasi yung shell dito. Sa octopus, nilose niya completely. Sa sepia or yung cuttlefish, tsaka sa loligo or yung squid, meron siya internal shell. So, pag nag-iihaw kayo ng squid, may parang plastic yung tinatanggal. So, yun yung shell niya. Tapos, yung pen. Tapos, for the nautilus naman, meron siyang external na shell. Okay? Yan. So, sa loligo tsaka sa squid, loligo tsaka sa sepia, so ito yun. Ito yung loligo or yung squid. Ito yung sepia or yung cuttlefish. So, paano silang dalawa i-differentiate? Size. Hindi lang, may mga malalaki din na squid. Di ba may giant squid nga? Color. Ha? Hindi rin. May? Ano? Ito, ano to? Ito yung sa?
sa cuttlefish. So ito yung isa sa mga pwedeng gamitin pan-differentiate. So yung cuttlefish, meron siyang calcium carbonate na pen. So ito yung nilalagay sa mga cages ng parrots or ng mga ibon. Ito yung tinutukan nila. So source of calcium carbonate yun sa kanila. Yung sa, dito sa mga squid, meron sila nung proteinaceous na pen. So yun yung clear na parang plastic. Pero kung titingnan mo yung morphologies nila, so from the outside, anong difference ng squid sa cuttlefish? So ito yung squid. Ito yung cuttlefish. Oh, anong difference nila? Oh, ano sa fins? Cuttlefish parang may Yung squid ba wala? Oh, meron naman eh. Pero nasa fins, ano yung difference sa fins? Yun. So yung cuttlefish, meron siyang fin along the whole length of the body. Okay? Yung squid, nakikita niya dito, nasa dulo lang. So meron siya parang ganun. Pag cuttlefish, along the whole length. Yan. Tapos, itong dalawa yung meron tentacles. So meron din silang arms. So like the octopus, meron silang 8 arms. Pero meron silang dalawang tentacles. So yung tentacles, yung dalawang mahaba. Na yung suckers ay nasa dulo lang. Diba? So, yun yung tentacles. Yun. So, yung Nautilus naman, ito yung pinaka-primitive sa mga cephalopods. Actually, in-exhibit nila yung original form ng coiling sa primitive mollusks. So, kung i-compare mo yung coiling nitong Nautilus sa gastropod, so dito nga, medyo tabingi yung shell niya. So, nakaganon yan. Dito, diretso siya. So, yung coiling nito, paikot lang talaga ganun. Dito, tumatabi. So, ito yung primitive form. Okay? Tapos, kung titingnan nyo, kaya common name niya ay chambered nautilus dahil dito sa chambers niya. So, habang tumatanda siya, gumagawa siya ng bagong section dito sa shell niya. Tapos, dun siya tumitinag. Okay? So, ibig sabihin, itong part na to, dito lang siya nakatira. The rest of the chambers, hindi yan occupied. Laman lang yan is air. Kaya known ang Nautilus for their buoyancy control. So minsan nakatayo lang, nakatunga nga lang siya dun sa water column, parang hindi siya gumagalaw. So pag nakikita to sa aquarium, iniisip ng mga tumitingin, ay nakadikit sa glass. Pero maganda lang talaga yung buoyancy niya. So parang hindi siya gumagalaw sa tubig. Okay, so nakokontrol niya yung buoyancy kasi kung titingnan niyo yung mga chambers, meron siyang butas sa bawat chamber. So, yun yung siphuncle. S-I-P-H-U-N-C-L-E. So, dyan, through there, na-control niya kung papapasukin niya yung tubig, papalabasin yung hangin, gano'n. So, na-control niya amount of water and air inside the shell. S-I-P-H-U-N-C-L-E. U-N-C-L-E. Okay, so nakakontrol niya amount of air inside the shell, kaya niya nakokontrol yung buoyancy niya. Yan. Tapos, unlike the octopus and the cuttlefish and squid, ito naman yung puro tentacles. So, usually more than 100 tentacles yung laman. Okay? Yun. So, yun yung overview ng mga mollusks.